3 taong college education, paglahok ng publiko sa pagbuo ng pambansang budget at ban sa online gaming. Ilan lang yan sa mapanukalang batas na inihain sa Senado sa ikalawang araw ng 20th Congress. Ang yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Sa ikalawang araw ng paghahain ng mga panukalang batas ng mga senador sa kasisimula lang na 20th Congress, personal na nagtungo kanina si Senator Sherwin Gatchalian para ihain ang mga panukalang batas. Katulad na lang ng panukalang batas na gawing 3 taon na lang ang college education. Itong practice na ito ay ginagawa sa maraming bansa, especially sa Commonwealth countries. Pagpasok ng bata sa kolehiyo, ang kanyang pag-aaralan ay yung kanyang major na, diretso na siya dun sa major. Yung mga general education subjects, ibababa sa senior high school. Isa pa sa inihain ni Gatchalian ay ang panukalang batas para i-regulate ang online gambling. Kinababahala ng senador na pati mga bata na papasok na raw ito. Pati bata ngayon ay nag-online gambling na ngayon, lalo na in scatter. Pagbabawalan na gumamit ng GCash sa online gambling. Tataasan yung age from 18 to 21. Tapos ang minimum bets is 10,000. Paano naman ang isabong? Kasali na siya doon. But ang isabong, walang law banning it, but I know there's an executive order banning it. No? So siguro pag-aralan, kasi ako personally I'm against isabong, no? Dahil talagang nakita naman natin yung nangyari nung inalawin isabong. So we'll also study whether to pass a law to permanently ban isabong. Naghahain na rin ngayong araw si Senadora Pia Cayetano ng kanyang unang 10 panukalang batas. Halimbawa na lang dito ang Vapes and HTPs Regulation Act, ang Walkable and Bikeable Communities Bill at ang Ban on Online Gaming Act. Ang kilala namang may advokasiyang lumaban sa katiwalian na si Senador Panfilo Lacson, nagsusulong ngayon ng panukalang batas para matiyak ang paikilahok ng publiko sa paghubog ng pambansang budget. Si Senate President Francis Chis Escudero naman, naghain ng mga panukalang batas na ang layon ay tapyasan ang tax rates ng maliliit na negosyo. Layunin nito na palakasin ng MSMEs sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga ito ng mga tax incentives. Matutulungan daw ang mga maliliit na negosyo lalo na ang kinakapos sa kita para magpatuloy ang kanilang operasyon. Habang si Senator Lito Lapid naman, ilan sa panukalang batas ay ang One Electronics Medical Records Act, Rights of Internally Displaced Person Act at ang News Media Welfare Act. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.